Hello, what's up? This is Rain Manguera and this is the Ask Cotman. So again, sa mga iniwan yung mga questions sa comment section here sa YouTube or sa Facebook or even dun sa TikTok page natin and even sa mentions lang, kahit mention nyo lang ako, ito po yung mga questions na yun, nasagutin natin, okay? So, ilatag ko na yung mga questions, then you decide kung gusto nyo magstay o hindi, okay? Unang question, galing kay Boss JJ Ramirez 7902. Idol, good PM. Sana makagawa ka ng video for content. UFS 4.0 versus NVMe. Sino mas better for speed and RAM management? Salamat po. Meron kasi nagsasabing baliwala daw ang UFS 4.0 ng Android versus sa NVMe ng iPhone. I'm sure tinutukoy mo dito iPhone, di ba? iPhone NVMe, okay? Kasi parang unfair naman kung gagamitin natin comparison dito yung PC NVMe, okay? iPhone NVMe ang gagamitin natin dito na NVMe. Now, second question galing kay Anonymous G1D. Tanong ko lang, boss, hanggang 1080p lang yung specs ng cellphone ko, pero kapag nanood ako ng video sa YouTube, may option para i-change sa 1080p to 1440p ang quality ng video na pinapanood ko. Ang tanong, kapag nilipat ko sa 1440p, kahit hanggang 1080p lang yung specs ng cellphone ko, ano ba, wala kasing tuldok ko, cellphone ko, mababago ba talaga ang quality at sharpness ng video kapag nilagay ko sa 1440p kahit 1080p lang yung specs ng cellphone ko? Basically, ang tanong niya kasi, pwede bang mag-play ng higher resolution ang isang 1080p display? Okay? Pag-uusapan natin. Haba kasi nung question niya. And then galing kay Boss Mark Anthony Piha 3565. Sir, kung pwede sana next video nyo pwede paliwanag ang gigahertz, nits, FPS, 224K, 8K, IP68, IP69 para po lalo na maintindihan. Yun, I guess bago si boss sa smartphone technology, gusto niya ngayon matuto. So bibigyan natin to ng mga pahapyaw lang. Gagawin ko na lang to siguro maikli. Yung tanong niya lang yung video, I'm not sure kung mapapaikli ko yung video. Next question, galing kay boss Mikey Smile o Mike Smile. Basta sorry boss kung medyo na murder ko ang pronunciation ng pangalan mo. Sir Cotman, Becky naman, may podcast kayo ng journey nyo po as YouTuber, especially kung paano kayo nagsimula bilang isang content creator. Bale, plan ko rin kasi sumubok ulit. Ibig sabihin galing nakapag content creator na kayo saglit. Mag-create and upload ng content. Okay, siguro, I think nabanggit ko na to at some point, pero bibigyan ko ng konting pahapyaw na natin siguro. Kung interesado kayo sa mga questions na to, pag-usapan natin. Let's go! Okay, so unang question, galing kay Boss JJ Ramirez. Good PM po. Sana makagawa ka ng video for content. UFS 4.0 versus NVMe ng iPhone. Okay, clarify natin to para fair ang labanan. Okay? Pero technically, bibigyan ko na kayo actually simplified na Both of these, UFS 4.0 and NVMe, ay halos magkasing bilis lang. And itong dalawang to actually more than enough po para sa mga apps and games currently ngayon. Actually, nasa peak na po ngayon actually ang UFS 4.0, especially yung UFS 4.1 and so on and so forth. Nasa peak na sila ngayon na hindi na nababottleneck ngayon kapag nag-run kayo ng games and mga apps ko, kahit na video editing pa yan. Nasa peak na po ngayon yan. Kasi yung kailangan lang naman usually ng mga video editing and gaming is nasa around 2 to 3 gigabits per second. Okay? That's 2,000 to 3,000 Mbps. Okay? Na speed, na file transfer. Both read and write na po yon. Now, boss, hindi mo kailangan mag-worry kung alin man dito mapunta sa'yo. Kung user ka ng Android na mayroong UFS 4.0 pataas, nasa tamang tamang storage ka. Huwag mo nang isipin yon. Hindi po siya bumabagal. Kung bumabagal ngayon ang phone mo, hindi po yun dahil sa storage. Bumabagal ang mga phone dahil sa mga software updates, operating system. And yun na, in general, yung optimization ng brand sa kanilang operating system, doon nagkakaproblema. Okay? And of course, ilagay na rin natin yung mga hindi ganun ka stable ng mga apps and games. For compatibility issue nga, kagaya yung nangyari na recently na nag-shutdown na game, yung Call of Duty Warzone yata, mobile. Diba nag-shutdown kasi ayaw na maglaro ng mga tao kasi very buggy, incompatible talaga ang porting nila na ginawa from, to Android. So, hindi po reason ngayon kung bakit mga bagal ng smartphone mo is dahil sa storage. Kung totoong ang storage ng phone ay UFS 4.0. Yun na po ay kasalanan na ngayon ng mga developers.
especially ng mga Android developers. Yung tinutukoy ko rito is yung mga OS na One UI, ng XOS ni Infinix, na kay Poco and Xiaomi HyperOS, mga ganon. Nasa kanila na po ang problema. Hindi nyo na po problema kung mabilis ba, sapat ba yung bilis ng UFS 4.0 mo. And the same goes with sa iPhone. Ganon din po. Although last I checked, papakita ko na lang din sa inyo, just to give you context, sa UFS 4.0 versus NVMe na chinek ko sa Google, 4.2 gigabytes per second ang theoretical speed. That's 4,200 Mbps kung mas naintindihan nyo yun. Sa read speed yan, and sa write speed naman, 2,800 to 3,000 Mbps. Hindi binanggit dito yung speed ng NVMe, so I check it ng talagang diretso na. Mas mabagal ng konti kung titingnan nyo rito. Kung titingnan nyo rito, mas mabagal po ng konti si NVMe kay UFS 4.0. So basically, mas mabilis ang UFS versus iOS pagdating sa read and write speed. Okay? So, kung gusto mo lang talaga na ang phone na hawak mo ay may pinakamabilis na UFS speed, UFS 4.0 na lang. Okay? Pero, like I said, hindi nyo po yan mapapansin. Kasi sa sobrang bilis ng dalawa, sobra-sobra na po sila sa kaya lang i-deliver ng mga chipset, ng mga CPU, at saka ng mga apps and games. And overall na yan. Okay? Overall na performance. Now, kung UFS 3.1 ka, well, nandun ka sa actually, nasa average speed ka, which is okay na okay pa po yan. Ang medyo nangungulelat na ng konti ngayon is UFS 2.0, lalong-lalo na yung eMMC ng mga storage. So, kung nandun ng storage mo, UFS 2.0 series or worse, eMMC, well, may problema ka nga talaga sa speed ng storage. Pero kung nasa UFS 4.0 ka pataas, you are in good storage, hindi mo pinoproblema yan. Ang problemahin mo, piliin mo ay yung operating system na talagang mabilis. And kung hingi mo lang naman ang aking opinion dyan, favorite ko ngayong gamitin, okay, One UI, ang HyperOS. Kaso, recently nga, may problem sa HyperOS. Meron daw RAM limiter ang HyperOS. Sadly, hindi ko siya maranasan dito sa aking Poco F8 Ultra kasi nakikita ko naman, nagagamit ko at least, nakikita ko kasi 6 GB na lang ang free ng RAM ko rito. Pag chinecheck ko rito sa dito tinitingnan po kasi, pagka nag-swipe kayo pataas, meron ako dito sa taas, sa taas, na kita ba, ayan yung RAM na available. So currently 12 kasi kakabukas lang nito. Pero pag naglalaro ako ng games, so on and so forth, nakukonsumo ko naman at least up to 60% ng RAM ko. Pag kine-check ko dyan, mga 6 na lang, 5 GB na lang ang free. So ibig sabihin, walang RAM limiter sa phone ko. Hindi ko alam kung ano ang trigger ng RAM limiter na sinasabi nila. Maliban sa common na naririnig ko is yung kapag gumagamit silang emulator. Since I'm not really a fan of emulator sa Android pa ngayon, hindi ko pa siya masyadong ginagamit. Maybe I'll check one of these days kapag nag-check ako ng Windows emulator ulit, pag nag-release ulit ako ng video about Windows emulator. Do-double check ko yan. Gusto ko rin malaman actually. Meron naman ako ditong may Pad Mini na HyperOS din ang gamit. So may RAM limiter din daw to, pero hindi ko nga siya nakikita. Hindi ko alam kung anong trigger at paano siya i-untrigger kung meron man, kung fix. Kasi sa akin, mukhang hindi ko natitrigger yon. So gusto ko rin malaman kung ano yung reason ba't hindi ko natitrigger yung RAM limiter ng mga phone. Hindi lang naman daw kasi sa emulator nangyayari, minsan sa mga games din. Pero so far, sa mga games ko, wala akong RAM limiter na or limitation na encounter. So again, double check ko yan. So yun, sa tanong ni boss again, na sino ang mas better for speed and RAM management? Better for speed, UFS 4.0. Pero again, hindi nyo papansin yan, either iOS or Android user ka. Kasi sobrang bilis na po ng mga storage na yan. Now, yung sinasabi mo naman sa RAM management, that's, you are comparing na kasi dito is Android versus iPhone, which historically kasi mas talagang efficient at mas magaling sa RAM management si iPhone. Okay? Mas maganda yung RAM management niya. So, sa RAM management, iOS naman. So, lipat tayo sa NVMe kasi iOS ang NVMe na iPhone. And sa mga nagsasabi, baliwala daw ang UFS 4.0 ng Android. Bahala ka boss kung saan mo gusto maniwala. Pero ito po yung take ko sa inyo. I gave you some information directly na rin sa Google para malinawan ka. Pero, like I said, I use both. I have iOS here. I have an Android, the latest Android na chipset with UFS 4 point something nandito, and NVMe sa mga iPhone dito. Okay naman. Hindi ko ramdam yung bottleneck sa storage. Mas ramdam ko yung bottleneck sa optimization ng mga apps and games. And
overall experience sa OS na mga ginagamit dito. Yun lang. Okay? Sa susunod na tanong galing kay Boss Anonymous G1D. Tanong ko lang, boss, hanggang 1080p lang yung specs ng cellphone ko, pero kapag nanood ako ng video sa YouTube, may option para i-change sa 1080p to 1440p ang quality ng video na pinapanood ko. Ang tanong, kapag nilipat ko sa 1440p kahit hanggang 1080p lang yung specs ng cellphone ko, mababago ba talaga ang quality at sharpness ng video kapag nilalagay ko sa 1440p kahit 1080p lang yung specs ng cellphone ko? Okay. Basically, ang tanong ni boss is, pwede bang i-play ang higher resolution, 1440p or 4K resolution? Yeah, mga ganun. Even 8K, may 8K na ba? May 8K na yata sa YouTube ngayon. Pero just in case lang. Pero 1080p lang yung display specification, hardware specification ng smartphone mo, ng display ng smartphone mo. Okay? For me, real talk. Hindi ko alam kung gaano kalinaw ang mga mata nyo. Ako, obviously, malabo mata ko, nagsasalamin ako. Pero nagsasalamin na ako. Ibig sabihin, kapag suot ko to, malinaw na yung paningin ko. Okay? And 720p sa akin, okay na eh. 1080p, solid na. And to be fair, kapag nanonood ako, unang tingin, unang sulyap sa screen. Kung hindi mo sasabihin na 720p or 1080p yung pinapanood ko na screen, na video, basta malinaw, hindi ko ma-distinguish kung 720p o 1080p yun. Okay? Siguro kapag tinitigan ko na matagal, mapapansin ko na yung differences kasi may random pixel siguro somewhere at some point sa screen. Now, kung 1080p ng smartphone mo, ang pinakatanong mo kasi kung pwede naman ka mag-play ng 1440p or even 4K resolution sa 1080p na display ng smartphone mo. Ang problema, ang mapapanood mo pa rin, ang makikita mo sa display mo is 1080p pa rin. Now, ang tunog niyan, parang nag-aksaya ka lang pala ng data, ang dinownload ng smartphone mo is 2K, 4K resolution na video, pero 1080p pa rin palang napapanood mo. Well, in a way, tama ka doon. Parang nagtatapong ka ng data, nag-aaksaya ka ng data kasi 1080p pa rin naman ang napapanood mo. Pero, I must tell you na merong benefits po ang panonood ng 1440p or 2K resolution or even 4K resolution sa 1080p. Mas pino po yung details and coloring ng mga images, especially sa mga videos na vivid yung colors. Why? Kasi ang tawag kasi sa ginagawa ni YouTube or ng smartphone natin, ang ginagawa kapag nanonood tayo ng mga streaming na mas mataas ang resolution sa display natin is downsampling. Okay? So, pinagkakasya ngayon ng processor, na internet, lahat-lahat na yan ng components sa smartphone mo na involved dun sa pag-play ng video sa smartphone mo, pinagkakasya niya dun lahat ng details sa 1080p screen mo. So that is why mas mapapanood mo ngayon, yung makikita mo ngayon sa smartphone mo, sa screen ng smartphone mo, is purong 1080p. That means hindi siya downsampled. Kasi real talk kung i-observe nyo to, kung talagang tititingnan nyo sa microscope, kapag nanood kayo ng normal na 1080p na video sa internet, sa screen, sa smartphone nyo, hindi siya talaga totoong 1080p. Mas mababa siya ng konti. Yes, totoo po yun. One good example dito kung nagda-download kayo ng mga torrent files. Nakalagay 1080p, especially yung mga Yiffy na torrent files kay Yiffy. Ang dinadownload mo 1080p, pero yung dinadownload mo, pag tinignan mo na siya, yung details, yung meta details ng video, hindi talaga siya literal na 1920 by 1080p na resolution. It's lower. Yes, naka-downsampled na. Yung 1080p, naka-downsampled pa. So, hindi siya purong 1080p. So, kapag nanood ka ngayon ng 1440p or 2K resolution or higher sa 1080p, mas mai-enjoy mo ngayon ang purong 1080p. Talagang siksik na sa details na 1080p. Yes, 1080p pa rin po yung napapanood mo. Pero, yun na yung totoong 1080p. Siksik talaga, purong 1080p. Pansin niyo yun, mas ma-appreciate nyo actually ito sinasabi ko sa mga smart TV. Yung mga malalaking screen, 50 inches pataas. Mag-play kayo ng normal na 1080p sa screen nyo, sa smart TV nyo. And then, i-compare nyo yung resolution. Lipat ito sa YouTube, ito, like dito sa, or mas maganda sa ibang mas mataas pa na quality, like MKBHD na mga videos. Mas magaganda ang quality nun, mas maganda camera nun talagang detailed. So, i-play nyo doon yung 1080p sa mga TV nyo, sa smart TV nyo, 1080p. And then, tandaan nyo kung ano yung quality na napapanood nyo. Then, ilipat nyo bigla yung resolution pataas, 1440p to 4K. Kita nyo yung pagiging pino ng details. Pero again, kung ang limit lang nung smart TV mo ay 1080p, 1080p pa rin yun. Yun nga lang, purong 1080p na yun.
pure, detailed na 1080p na. So yes, while ang sagot dun sa tanong mo kung 1080p ang display mo is pwede ba mag-play? Yes, pwede. Pag-aaksaya ba ng data? In a way, yes. Kasi 1080p pa rin naman technically yung pinapanood mo. Pero, nagkaroon ka ng konting benefits. Mas naging pino pa. Ngayon, kung maselan ka, ikaw yung yung kiniklaim mo na talagang kitang-kita mo na ang difference ng 720p, 1080p to 4K resolution. Ikaw yung ganon. Sa smartphone, sa ganito kaliit na screen, kiniklaim mo na kitang-kita mo. Well, ito yung best na gawin mo. 1080p yung resolution ng screen mo, i-play mo 1440p. Hindi ganun ka-aksaya sa data, pero mas pino na ngayon yung pinapanood mong quality ng video. Yes. Sa tanong ni Boss Anonymous, G1D, pwede po. Pero yun nga lang, again, 1080p pa rin po yung pinapanood mo. Okay? Naka-down sample. Dumanas lang yun sa down sampling. Kaya ganun. 1080p pa rin po yun technically. Okay? Kasi 1080p lang yung kaya ng smartphone mo. Kahit 4K resolution pa pinili mo na settings sa YouTube. Wala kang magagawa. Yun yung limit ng hardware eh. Mas naging pino nga lang talaga siya sa 1080p. Okay? Now, lipat tayo sa sunod na question. Sa question ni Boss Mark Anthony PH3565. Sir, kung pwede sana next video nyo, pwede paliwanag ano ang gigahertz, nits, FPS, ang 4K. Okay, sa tanong ni Boss, halatang either bata ito or talagang hindi siya techie, and gusto niya magkaroon ng idea kasi siguro nahihilig niya, natutuwa siya sa smartphone niya or balak niya bumili ng smartphone para maintindihan niya kapag kinakausap na siya ng mga salesman at sales lady sa mall, naiintindihan niya kung ano sinasabi na gigahertz, nits, FPS, or yung mga review namin, mas maintindihan niya. Well, ito po yan, okay? Gigahertz is yung po yung measure ng clock speed ng mga processor, okay? Clock speed, basically yung clock speed ay yung sa orasan. Alam niyo yung analog clock, yung umiikot ng pag ganun yung clock, yung kamay ng clock. Kaya nga, that's clock. Ngayon, ginamit siya as clock speed. Yun yung tinawag. So, sabi natin 100 na ikot sa isang segundo, that's 100 hertz. So, imagine yung 3 gigahertz, that 3 billion hertz in 1 second. Yes. Now, sa panahon nyo sa 2026, ang targetin nyo po is at least 2.4 to 2.6 gigahertz na minimum clock speed ng processor, ng chipset. Okay? Sa chipset, pagka bibili kayo ng smartphone, dapat minimum yung 2.4, 2.6 GHz sa budget category. Pag lower than that, medyo alanganin na po yan. Hindi na po yan talaga nakakasabay sa pang-araw-araw na heavy use. Light use, pwede. Text call, yan. Basic na Facebook lang or TikTok, baka pwede pa. Pero heavy use ng smartphone nyo below 2.4 GHz is a bit medyo nabibitin na yan. Like yung G99, kaya yung G99 ngayon, although while optimized ang G99 ngayon sa mga smartphone, G99, G100, G200, ewan ko kung magkakaroon pa ng G300. Yeah, while optimized yung mga yan, real talk, pagka sinalangan mo yan ng heavy games, heavy multitasking, mangungulilat na rin yan. So, make sure na kapag bibili ka ng smartphone ngayon, 2.4 GHz ang minimum. Okay? If makakabili ka ng 2.6, 2.8, 3 GHz, 3 GHz na clock speed na chipset sa smartphone, very good yan. 3 GHz. Ngayon, ang standard na ngayon ng matinong smartphone is nasa 3 GHz. Malakas talaga yon. Okay? Pwede nang i-categorize yun sa mga papuntang higher mid-range to high-end. Yes, yung 3 GHz na clock speed. Pero kung budget, expect nyo mga 2.6, 2.4 GHz lang na clock speed. That's it. Now, sa nits po is yun yung unit of measurement ng brightness naman ng display. Yes. So, pagka bibili ka ng smartphone, piliin mo is at least 700 nits. 700 nits yung may pinaka-dissenting display brightness. It means 700 nits, hindi ganun kalinaw sa tanghalin tapat, pero viewable pa. 700 nits. 500 nits, medyo talagang tititigan mo na yan ng malapitan at make sure na nakikita mo yung mga nakasulat. Best scenario kung 500 nits lang ang brightness ng smartphone mo is huwag kang gagamit ng dark mode gaya nito. ang gawin mo, ilipat mo siya sa light mode. Okay? Like this one. Okay? Kapag 500 nits, best scenario is gumamit ka ng light mode na
themes at saka sa mga apps mo, light mode mo. Pero like I said, minimum dapat ngayon is 700 nits both sa tablet and sa smartphone. Actually, even sa laptop, kung ginagamit mo ang laptop mo sa labas, tanghaling tapat, 700 nits po ngayon ang pinaka-best na piliin nyo na minimum typical. Okay? Typical brightness nits, 700 nits. Okay? Kung higher, better. Okay? Yun yung nits. Sa brightness po yun ng display. And sa FPS naman, well, FPS is more like kung familiar kayo sa movies, kung viewable sa inyo ang movies, okay, maguntiin nyo, yun ang nakasanayan yung normal na galaw ng mga tao, ng mga bagay-bagay, yung galaw ng mga tao sa movies, okay, mga movies, that's 24 FPS, okay, 24 FPS. Now, sa standard naman, sa gaming, dapat ang minimum is 30 FPS. That's very playable po. Hindi ganun ka-smooth pero very playable. 30 FPS. Now, kung gusto mo talaga na smooth, 60, 90, 120 FPS. And even, I think, meron na mga 144 FPS. So, FPS means frames per second. Isang picture per segundo. So, 24 FPS sa movies, that's 24 na pictures na nag-i-slide in 1 second. 30 FPS, 30 picture nag-i-slide in 1 second. 60, ganun din. 90 FPS, ganun din. 120 FPS, ganun din. In 1 second. That's FPS, frames per second. Ibig sabihin, pictures per second. Okay? 1 frame of picture in 1 second, FPS. So again, piliin mo yung kayang at least 60 FPS, that's the minimum, pero alam naman natin na pinipili na natin ngayon is 90, 120 FPS talaga, or 120 Hz screen refresh rate. Magkaiba po yung 120 Hz screen refresh rate at FPS pero magkasama sila lagi. Okay? Pag hindi sila tugma, lagi ang nasusunod yung mas mababa. Kung mas mababa ang FPS, dun susunod ang Hertz screen refresh rate. Kung mas mababa ang screen refresh rate, dun susunod ang FPS. Usually ganoon nangyayari, okay? Magkaiba sila pero magkasama sila, partner. Yung screen refresh rate and yung FPS. Pag may nagsabi sa'yo, nagtanong, ang pinagkaiba nun, magkaiba po sila, okay? Again, magkaiba pero laging magkasama. Now, 4K, 8K, this is the resolution na po, okay? Kanina, yung pinag-uusap natin, 1080p, that's Full HD, FHD. Yung HD is 720p. 2K is 1440p. While those are not really standard, pero yun yung nakasanayan na ng tao. 4K is, imagine mo, 4 times na mas malinaw sa 1080p. Para mas simple lang, gawin natin mas simple. 8K is 8 times na mas malinaw sa 1080p. I could be wrong, pero mas madali na siguro maintindihan kung yun ang gagamitin kong analogy, okay? Now, IP68 and IP69, those are protection. IP is ingress protection po ang ibig sabihin nun. 68, that means 6 mas higher the number, papuntang mas malapit sa 9, mas mataas ang quality ng protection niya. Yung unang digit sa IP68, I believe that's yung 6 ay for dust and yung 8 is yung water. So IP68. IP69 ganoon din. 6 is dust, 9 is water. Okay? So 8 is water resistant, pero sinasabi nila waterproof na rin daw yun, pero I call it water resistant pa rin. Kasi nagkaroon na ako ng ilang devices na IP68 pero nasira pa rin sa tubig. Don't trust 100% the IP ratings ha. Huwag kang magtitiwala doon. While yes, thank God, merong ganun ang nabili mong smartphone, merong IP rating, may IP68, IP69 daw, pero huwag mong 100% ipagkakatiwala na ilublob ang smartphone mo sa tubig or ilubog sa buhangin. Okay? Again, those are protections ng smartphone sa tubig at buhangin. The ingress protection. Okay? Understood. Now, meron pa ba? Wala na, yun na. Yun na yun. Okay? And then, meron pa pala isa. Kay Mike Smile, Mike Keo Smile, Sir Cotman, Bekinimin, may pa-podcast kayo ng journey nyo po as YouTuber, especially kung paano kayo nagsimula bilang isang content creator. Bale, plan ko rin kasi sumubok ulit. So, gusto ni Boss Mike Keo, Mike ba? Sabihin natin Mike, Boss Mike, na maging YouTuber. Well, hindi ko naman po talaga ginusto maging YouTuber. Turns out na
yung alam ko pala, yung pagkainis ko dati sa mga kapwa ko technician sa pangurakot nila at pag na ano mo na pangloloko sa mga customer nila is yung pa yung magiging mitya ng pagiging YouTuber ko. Yun yung time na parang especially nung mga times na nasa mga group ako, mga forums na nagtatanong sila ng about sa ganito, ano ibig sabihin ng routing, etc., etc. Walang sumasagot ng matino. Okay? So, I decided na mag-release ng video about sa battery, about sa kung paano yung Gcam. Yun yung dating mga content ko sa Gcash, paano gamitin. Basta mostly tech. Basta may na-encounter ako na tingin ko, kaya ko na maipaliwanag saglit, ginagawa ko siya ng video nun. Hindi ko siya balak pa i-monetize doon, so on and so forth. Pero the more kang na-expose sa ganong content sa YouTube, nakaka-encounter ka ng mga kagaya mo rin along the way. And at some point, may mga nag-alok pa nga sa akin ng yung parang sub to sub yata, so on and so forth, yung ganon. Hindi po maganda yon kasi honestly, na-curious din ako noon. Noong time na yun, nasa below 100 subscribers lang ako. And nagtataka rin ako bakit wala masyado nanonood, na ayos naman yung content ko. Pero akala ko maayos na. Pero looking back, ang pangit pala ng mga content ko talaga noon. And sobrang bagal ko pa magsalita. But again, at the time, okay naman. Akala ko maganda yung content ko pero walang nanonood. Sinubukan ko. Nadagdagan ako actually ng mga around 20 to 40 subscribers. The problem with that, hindi ko pa alam nun ang epekto ng pag-sub to sub nun yung pagkakipagpalitan ng subscriber. Na kapag na-involve ka pala sa ganun, is pwede ka mawalan ng channel. And hindi actually yung pinakamasakit na part. Yung isang pinakamasakit na part yung expectations. Na akala mo, once na nanood na sila, is magiging taga-subaybay mo sila. Hindi pala. Manonood lang sila isang beses. Actually, hindi mo pa nga sure kung nanood nga talaga sila. And then, hindi na sila babalik. And turns out, doing my research, masama pala yun sa channel na kapag ka ang isang viewer hindi na bumalik sa channel mo para manood, that means pangit ang content mo. And that means mas less kang i-recommend ni YouTube. Totoo po yun. Kaya hindi talaga magandang yun. So after 40 subscribers na nadagdag sa channel ko, umabot na yata ako ng 80-90 subscribers at the time, I stopped. Pero nagstay ako doon sa group kasi nagkaroon ako ng mga kapwa ko, YouTuber na aspiring din and naging kaibigan ko in a way. And some of them, kausap ko pa rin ngayon. And some of them, matataas na ng subscriber, legit na rin ng subscribers. So basically, hindi nga talaga ako YouTuber dapat. I'm just trying to be helpful. Real talk po yun. And yung monetization parang nangyari na lang along the way. Nakumbinsi ako and at the time ginagamit ko ang YouTube as pandagdag lang ng bills dito. Kumikita ako ng 5,000, 6,000, 7,000 ilang taon din. And then at along the way, after 3 years yata or so, naisipan ko na gawin na siyang part-time job talaga. And then naging full-time job ko na. Yes, and of course, may mga business pa rin ako dito, mga konting buy and sell na lang. Maliit lang naman na buy and sell, so on and so forth, na mga gamit, and bibiling ko, titest, and then bebenta, mga ganon. Pero for most cases right now, itong recent na years, 1 to 2 years ago, parang nag-full-time na rin talaga ako, spending time with my family. And yun na lang, medyo anonymous na lang ako na buy and seller sa online. Hindi nyo alam na ako yung kausap nyo pala. Nagba-buy and sell na. May advice siguro para kung gusto mong bumalik sa pag-YouTube is piliin mo muna yung topic or niche na tinatawag. Piliin mo yung gamay mo, yung very familiar ka, yung kahit walang script, gaya ng ginagawa ko, walang script ito, dire-diretso ito, stock knowledge ito, yung experience, yung kaya mo siyang sabihin nang hindi ka nahihirapang i-explain, okay? Sabi nga sa isang kasabihan, hindi ko alam kung sino nagsabi nito, pero sabi doon, kapag hindi mo kayang i-explain ng isang bagay ng maayos at ng simple lang, malamang hindi mo rin talaga naiintindihan yung bagay na yon. So, that is why ganito yung style ko. Hanggat maaari, sinisimplify ko yung explanation. Pero nga lang,
nagkakaroon ako ng mga repeated connotations and words kasi ang dami ko na na-encounter din dito sa channel na sinabi mo na hindi pa rin nila naiintindihan sa comment section. Tatanong pa nila tulad nung isang ano ko na sabi ko hindi ako mag-root. Tapos within sa video na rin yon tanong nyo, boss paturo naman paano mag-root. Alam mo yung mga ganong so, umabot ako sa point na inuulit-ulit ko yung may gusto kong i-emphasis na inuulit-ulit ko. That's why nagkakaroon ng ulit-ulit din dito sa mga sinasabi ko sa mga videos ko. Kasi ang dami ko na-encounter na gano'n. I'm not saying all of you, ha? I'm just saying may mga random na gano'n. And I have to clarify myself na gano'n, kaya inuulit ko. So yun lang naman. Yun yung isa, yung piliin mo nga yung content or yung niche na komportable ka. Yung tipong kahit tamad na tamad ka, kaya mo pa rin gawin. Kahit na nabablackout ka, kaya mo pa rin gawin. Why? Kasi doon ka familiar. Yun talaga yung field mo, yun yung niche mo. Ganon ang pagpili ng content. Huwag mong ipilit ang niche na hindi mo kayang panindigan. Okay? And lalong-lalong huwag kang magnanakaw ng content. Okay? Pansin mo, panoorin mo lahat ng video ko rito. Wala akong ninanakaw na content. Lahat to original na content. May mga few reaction videos ako, pero reaction videos yun. Talagang marami akong dinagdag na details. Hindi yung video na lang ang nagtrabaho para sa akin, yung video na ibang tao na lang. No, walang ganun dito sa channel na to. So, always strive for original content. Okay? Sa mga trying hard naman dyan na maging content creator, pero ang ginagawa nyo, nagnanakaw lang naman kayo ng mga content ng iba, mahiya naman kayo, pinaghirapan nyo ng ibang tao, tapos mas kayo pa ang kumikita. Tigas ng mukha nyo. Nandun lang yung mukha nyo sa gilid, pareha-pareha kayo, wala naman kayong dinagdag na makabuluhang bagay doon. Ang nagtrabaho pa rin yung video na ninakaw nyo. Diba? Yun lang. Yun yung may sasabi ko lang doon. Always go for original content. Kahit na ang pangit ng content mo. Ako, aminado ako, pangit ang content ko. Pangit ang editing ng mga videos ko. Pero at least original. Okay? I can proudly say original ng mga content ko rito. Ako yung nagsabi. Maybe may mga kahawig. Pero at least video ko ito. Walang ibang mukha ang nandito na nagsasalita or nagtatrabaho para sa akin. Okay? Go for original content. And then another advice is, sa umpisa, since mag-umpisa ka ulit, huwag mong hanapin agad na maging successful. That's the most common mistake na napapansin ko sa mga kaibigan ko na naging curious din sa pag-YouTube. Gusto nila 1 to 3 videos, successful na, monetize na agad sila. That's, ang mga artista nga nahihirapan ngayon eh. Dragging din, may mga artistang sikat na sikat dati tapos lumipat sa YouTube, dragging din yung kanilang views. Ikaw pa kaya na nobody, na bigla na sumulpot sa social media tapos sasabihin content creator ako. Okay, huwag ganon. Don't expect muna with yung unang mong 100 videos. Yeah, ganon. Taasan mo yung threshold mo. First 100 videos, huwag kang mag-expect. What you should do, enjoy your content. Isipin mo yung content talaga na makakatulong. I'm not a fan of ng mga prank videos. So I won't recommend you to go that path. Go for mga helpful content lang, yung helpful, yung mga DIY, kung meron ka mga ganong alam, go for that. Comedy, kung magaling ka talaga magpatawa, that's a very difficult job for me. Kaya saludo ko sa mga komedyante ng content creator. Saludo ko sa kanila. Minsan, nakakatulong din sila sa mga pagkamalungkot ka, stress, and so on and so forth. Kong TV, yan, nanonood ako yan. Of course, I'm a biggest fan. Talagang vocal ako dyan. Yun. Kung comedy trip mo, kung tingin mo kaya mo panindigan yung comedy content, go for it, push. Pero since nasa mga informative ang niche ko, siguro go for informative para hanapin ka talaga ng tao. Iba talaga pag information ang ino-offer mo. Lalabas ka kapag nagtatanong ang tao, kapag hinanap ng tao ang sagot, tapos yung sagot mo sa video, ang sagot pala talaga sa tanong niya, maganda yon. Magsasubscribe sila, hahanapin ka nila. Basta be helpful na lang. Yun yung pinakaano ko. Don't be a toxic content creator, okay? Basta pinakaayaw ko yung sakitan ng mga content, nagkakasakit ng ibang tao. Yun, mga ganun. Yun lang naman, be consistent lang. First 100, don't expect, just upload, enjoy, okay? And always be original. That's it. Journey. Yun lang naman yung journey ko. May mga mali akong ginawa along the way, and I promise na hindi ko na uulitin. Alam niya na mga matatagal na nanonood dito, mga wrong decisions ko. Nangyayari, nagkaroon ako ng copyright, butik nang ma-terminate ang channel ko kasi nag-feature ako ng mga pirated apps, mga ganun, nagpo-promote ng ganun. I did that, and of course, lesson learned, hindi mo na uulitin once na ganun. So, hindi perfect ang journey dito sa YouTube.
in my case, ganun na ganun. Palpak, maraming palpak, and you learn. Basta as long as i-adjust mo rin yung mga pagkakamali mo, and you have to admit na mali ka nga talaga. Yan. And also, last na to, huwag mo masyadong seryosohin yung mga negative na mga comments. Okay? Kung talagang foul at wala namang kinalaman sa content mo, hide mo na lang or delete or report kay YouTube. Pero kung may kinalaman naman sa content mo and you think constructive, consider it. Huwag mo masyadong, no. Although, I must admit, dati, hindi ko kasi alam kung paano i-handle yung mga bashers. Kaya, iba, pinapatulang ko talaga. And I think karapatan ko naman pumatol. Kasi, hindi rin naman maganda na pinababayaan ng mga tao na nasasanay na magmura ng ibang tao. Hindi naman nila kilala. Hindi naman nila pinapakain pero kumurahin na. Kala mo may pinalamon nila yung taong yun. Or sila nagpalaki or something like that. Okay, hindi nila karapatan yun. Okay, kung ayaw sa'yo manood, huwag sila manood. Basic. But magiging utang na loob mo yung panonood nila. Kung ayaw nga nila manood sa'yo So wala kang utang na loob sa kanila. Kung ayaw nila manood, hindi sila manonood sa'yo. So wala kang utang na loob sa kanila. As long as maayos yung bashing nila, may kinalaman sa content mo, relevant naman, consider it. Isip mo, kung agad mapipikon. And kapag sobrang foul na at wala naman na talagang kinalaman sa content mo, talagang gusto na lang nilang mag-lash out, ibig sabihin pinagdadaanan yung taong yon, may problema yon, baka ikaw lang napagbuntungan. Kasi ikaw lang yung madali nilang pagsabihan ng masasakit na salita kasi hindi mo sila mapupuntahan. Malalakas ang loob nila kasi hindi pa nila naranasang masuntok ng harapan kapag foul lang sinabi nila sa kaharap nila. Mga ganun tao yan. So, yun lang naman. So, again, as much as possible, ignore the bashers. Report nyo na lang sa YouTube if ever man. Mo si YouTube ang mag-handle ng problema nila. Okay? Usually, ang problem is nasa kanila, wala sa'yo. Okay? Kasi ganun sila mag-isip, napaka-toxic. Yun lang naman. And that's it. And of course, always try to be true with yourself. Sa mga content mo, keep it. Kung ano ka na kilala ng mga taong katmari, create an identity na ikaw lang talaga yun. Okay? Solid. Okay, anyway, that's it. This is Rain Manguera. I hope naging helpful itong video na to. This is our Ask Otman segment. Kung meron kayong may dadagdag, gusto nyo may questions kayo na tingin nyo, hindi ko pa nasasagot, well, iwan nyo lang sa comment section. Okay? Iwan nyo lang sa comment section. Try kong sagutin yung mga yan. And of course, sa dami na ng Ask Otman ko rito, try nyo rin check kung baka nasagot ko na rin yung mga tanong nyo. Pero if ever man, if you think hindi ko pa nasasagot, hindi ko pa nako-consider, hindi ko pa nabibigyan ng explanation, iwan nyo lang sa comment section yung questions nyo. Ako nang bahala doon, okay? This is Rain Manguera. I'll talk to you again soon. Kahit budget o flagship, lahat may